sa may kalayaan tayo'y nagkatagpuan. Ako si Claire, masaya at kontento sa aming pamumuhay. Ang aking ina ay isang construction worker. Tatlo kaming magkakapatid. Ako ay nasa grade 12 habang ang dalawang babae kong mga kapatid ay nasa junior high school pa lamang. Dito, masusubaybayan ninyo ang mga pangyayaring babago sa takbo ng aming buhay at kung paano namin ito malalagpasan. Halina ko kayo, kain na. Inay, kain na po tayo. Oh, papunta na. Lovely, Ani. Kain na muna tayo. Tama mo na yan. Naalis na po ba kayo, Inay? Maghahanda po pa kayo ng bawang. Huwag na, anak. Bantayan mo na lang sila. Baka pasasan ng mga gagala. Sige po, Inay. Ako na po bahala sa table. Sige, alis na. Kayo, Inay. Oh, Ivy! You're here. Mom is looking for you. Okay. Ivy, I need you to carry those pile of sands here. Okay, ma'am. Okay na lang. Mama, what happened to your hands? She fell when she was working. Napatignan na mo ba ito sa doktor? Pumunta na kami kanina. Kailangan ko lang daw magpahinga. Nang dahil sa nangyaring aksidente sa kanyang ina, natigil ito sa pagtatrabaho at nanatili sa bahay hanggang sa unti-unti na silang nauubusan ng pagkain. Tiningnan ni Claire ang lalagyan ng bigas, ngunit wala itong laman kaya napagpasyahan niyang pumunta sa tindahan. Aling Lerna, pwede ko bang umutang ng bigas? Ala, naku Claire, medyo malaki-laki na rin yung utang nyo. Bayaran nyo muna. Sige na po, Aling Lerna. Hindi na po ito mauulit. Hindi nakautang si Claire kay Aling Mirna dahil sa mayroon pa itong nakaabang na bayaring utang sa kanyang tindahan, kaya umuwi itong walang dala.
Ate Christine? Ito, may natira kaming pagkain kanina pinagbibigay sa'yo ni Mama. Maraming salamat po. Walang anuman, magbahay lang naman tayo. Sige, sige, uwi muna ako. May gagawin pa kasi ako. Claire, come here! I've heard you're looking for a job. I have a recommendation for you. Where? Doon sa call center, tumatanggap sila ng mga working students. Tanggap na nga ako doon eh. Sige, salamat. Malaking tulong yan sa aming pamilya. Mabilis at agad din naman na natanggap si Claire sa trabahong inirekomenda ng kanyang kaibigan dahil sa mayroon din naman itong alam sa pagko-call center at magaling sa pag-e-English. Kinabukasan ay agad siyang nakapagtrabaho. She always focused on the screen and didn't even think to change her seat positions. Halos 4 na oras siya sa kanyang pwesto kaya nagresulta ito ng pananakit sa likod, leeg at balikat niya. Mali po kayo, Ate Barbara, pasok. Ano bang nangyari sa'yo? Bakit ba masakit ang katawan mo? Dahil po ito sa kakatrabaho sa call center. Ganun ba? Oh, halika. At mamasahin na kita. Ang sarap ko na sa pakiramdam. Salamat po, Aling Barbara. Ako, wala naman. Basta, kapag sumasakit na naman ang katawan mo, tawagan mo lang ako, ha? Sige, uuwi na muna ako, ha? Kasi may naghihintay pa kasi sa akin. Magpapamisari pa. Sige po, ingat po kayo, Aling Barbara. Wala naman. Ipinagpatuloy pa rin ni Claire ang pagtatrabaho, pag-aaral at pag-aalaga sa kanyang mga kapatid habang nagpapagaling pa rin ang kanyang ina. Sa hindi inaasahan, isang maganda at masayang balita ang kanyang natanggap kahaponan mula sa kanyang kapatid. Ate, magaling na sila. Ito ba? Salamat naman sa Diyos at magaling na po kayo, Inay. Salamat na sa Diyos. Salamat po sa iyo, Ama. Aba naman mo kayo, Inay. Natural lang sa akin kasi ako yung panganak. Dapat lang naman ako magtrabaho para meron pagkatulong sa inyo. Nasaan ka man patungo, ngunit ngayon kay bilis maglaho ng kahapon. Naging maayos ulit ang takbo ng buhay nila Claire. Ang kanyang ina ay bumalik sa pagtatrabaho habang siya naman ay pinagpapatuloy pa rin ang pagko-call center dahil na rin sa palapit na ng palapit ang kanyang graduation. Muling sumigla ang kanilang pamilya dahil meron na silang kaagapay at namuhay ulit sila ng masaya. Tunay na magkaibigan. Tatagan mo lang ang iyong loob at malalampasan mo kung anong mga pagsubok ang darating, lalong-lalo na kung may pag-ibig at tiwala ka sa Diyos sapagkat kalabayan ka niya sa mga hamon.